So mga brothers, nakita niyo na naman tong pagmumukha na ito. Sana wag kayong maumay at maghanap ng atsara. Dahil ngayon, nandito tayo ngayon sa Rusi, Olongapo para silipin ang kanilang isa sa mga latest model, ang Titan 250. So hindi po ito mga brothers pampalaki ng ethics mga brothers ha. Ang angas mo ah. Motor po ito at nakakagandang lalaki at nakakalaki ng Max. Sana all. Bastos ka! Brothers on the Wheels, bago tayo magpatuloy, baka naman pwede nyong i-like ang ating episode kahit wag na kayong mag-subscribe. Pero syempre, mag-subscribe na rin kayo at i-click ang all notification bell. Meron na rin tayong Facebook page, like and follow nyo na rin at mag-join na rin kayo sa ating Facebook group para fully updated kayo sa mga parating nating motorcycle episode. Cheers! Alright mga brothers, body design tayo ngayon. So itong Titan 250 ng Rusi, marami nagsasabi parang ito daw budget friendly Yamaha XXR 155. Pwede nating sabihin na ganoon pagdating sa presyo. Pero sa design, hindi po ito talaga ginaya doon mga brothers. Hoy! Kasi si Rusi kasi karamihan kilala ng mga tao manggagaya, pero hindi po ito kasi ito po ay original design. Okay. And engineer ng Longsing Motors sa China. So si Rusi Motors dito sa Pilipinas, kumukuha sila kay Longsing, which is isa nga itong model ng Longsing doon. Ito tawag nila to doon AC4 250. So ito po galing doon at the same time, yung makina na ginamit diyan katulad din po sa Classic 250, Sigma 250 at yung bago nilang motard na 250. Ang pagkakaibahan lang nito mga brothers, ito kargado na ng EFI o Electronic Fuel Injected. So yun lang naman. Pero sa design, makikita natin dito na yung tangke, malaki siya. Para siya mga BMW na classic. Ang ganda rin ng edges. Hoy! Saan na ba ako? Ayan. And then kulay blue siya. Tulungan nyo nga ako mga brothers kung anong kulay ba ng blue ito. Kung anong klaseng kulay. Metallic blue ba ito? Navy blue o ano? Kitabi mo. Ako na. I-comment nyo nga dyan. And then meron siyang sticker dito na Titan 250. Ayan napakasimple lang. At mula doon wala na. Meron ditong Rusi na dilaw. Pwede nyo naman tanggalin yan. Natatanggal naman yan. And then yung linings niya straight dito sa tangke. All the way dito sa upuan. Tapos medyo umangat dito konti. Which is okay yan kasi classic bike And then makikita natin dito yung pinaka rear fender niya. Ayan ang ganda, nakahiwalay dito sa rear fender dito sa taas. So nagbibigay highlights doon sa gulong niya sa likod. And then yung swing arm, makikita natin makapal. Mamaya tingnan natin ng malapitan yan. Ang ganda rin ng setup ng shifter dito. No need na magpalit. Mamaya inspeksyonin din natin yan kung quality ba yung nilagay. And then na-highlights dito sa ilalim ng makina yung kanyang engine guard o yung araro niya mga brothers. Protection niya sa mga dumi at putik. Ayan inverted fork ko, upside down fork ko, tapos may ganda dito ng pinaka bracket ng front fender niya na highlights. Punta tayo sa kabila para makita naman natin yung the other side of the moon. So ayan mga brothers, medyo madilim lang kasi against the light tayo, pero sana kayanin ng ating camera. So dito sa kabilang side mga brothers, makikita nyo rito yung stainless muffler niya. Ayan po, formado rin. Then meron siyang muffler guard, maiksi lang. Hopefully pagka dito dumikit yung backride mo, mapapaso na. Dapat dito lang, ayan.
And then pwede mo rin naman din yan lagyan ng thermal wrap on it kung gusto mo para extra protection. Ingat lang kasi makati yan. Ganda rin din yung shifter dito. Parehas na parehas sa likod yung setup. Ayos na ayos. Tapos yung engine guard dito rin na highlights. Tapos nakakonekta yung tambucho dito. Suwabe talaga. Wala akong say. Magmula rito sa pinaka parang maliit niya na fairing sa ilalim ng tangke. Ayos na ayos din. And then pagdating dito, parang ito parang leg guard, no? Ayan, tingnan natin yan mamaya kung plastic ba yan o bakal. Then makikita mo rito yung rear fender. Ayan. Again, naka-disconnect po ito dito sa taas ng fender niya. May fender siya dito sa taas, maiksi lang. And then nakaputol, and then dito na yung rear fender niya. Then yung monoshock, ayun, kaya yung underneath, linis tignan ang sexy mga brothers. So tara, lapitan na natin for the inspection. Mga brothers, pagdating dito sa harap, makikita kagad natin yung maporma niyang headlight dahil malaki. Ayan And then ma-highlights dito yung front fender niya. And then check na natin. So yung quality dito na nilagay na fender ng Rusi is quality na, no? Hindi siya pipitsugin. Meron siyang absorption sa pagdating sa impact o pagbangga. So rest assured na hindi ito magsha-shatter. Ayan, may lambot siya, may kunat, may rupok. And then itong pinaka-bracket ng kanyang fender dito sa harap is bakal po na light silver. Good thing, naka-aling range. Ayos. Merong reflector dito sa harapan. Sa gilid pala. And then meron ditong maliit na pairings design sa ilalim ng tangke na nagbibigay konting cover dito sa makina. Plastic po ito. And then aling range, matte black ang kulay, and then dito light silver naman. So dito naman tayo sa bandang gitna ng pairings niya. Ito po is plastic. Akala ko stainless, pero maganda sana kung stainless ito, no? Pero but again, plastic lang po ito, and then ito. Pero maganda yung pagkaka-shape niya. And then may design dito, may butas dito. Ito yung susian ng upuan, mga brothers. Ayan. Shifter niya, okay. Kahit hindi pa ito purong pulidong bakal, yung goma niya naman, ayos naman. Solid naman at quality. Ganon din yung shifting dito. So no need ka na magpalit dito. Tapos ang kulay niya is matte black. Naka-aling range na rin. Yung mga yan, mga simpleng detalye pero nagbibigay ganda sa ating motor. Yung rear Kakagalit na kagalit. tignan. Footrest niya bakal na po. Tapos yung chain guard niya plastic, and then ayos naman ang plastic niya. Quality naman. Dapat talaga magalaw yan once na pagka nasagi o nabunggo, hindi siya mababali. Ayan, gaganyan lang siya. Pwede. Swing arm na kinabit, aluminum, the same time makapal, may mga design and edges, ayos. Tapos eto nga pinaka rear fender niya, ganda rin ang pagkaka-design dahil ito lang yung pinaka kinakabitan, ito lang part na to. And then pagdating dito, wala na. So single-sided yung pagkakakabit ng kanyang fender. Then may reflector dito, kabitan ng plaka. Oh shit. Here we go again. Ayan. So yung plaka natin na bagong issue, medyo masagwa dito. Kasi parang halos isa't kalahating dangkal yan Ganyan yan Yan, tapos ganyan Nako, patay. Sasagwa. Aling range na rin. Reflector, tapos may sariling ilaw dito yung plaka natin. Kasi hindi naaabutin doon ng taillight Ikot pa tayo para makita pa natin. Ayan Plastic lang yung pinaka-arm ng kanyang rear fender pero makapal and quality naman. Tambucho, of course, stainless yan. Ito yung muffler guard, maiksi lang. So ingat na lang sa backride natin na mapaso dito. Aling range na rin yung kinabit. Ito, ordinary tornilyo. Rear footrest, bakal, natitiklop. Ganon din hindi ito natitiklop. Titiklop lang ito mga brothers pag nahiga yung motor. Ayan, para hindi siya mabali. Okay talaga yung footrest. Isa sa mga nagustuhan ko to Yan, ikot pa tayo.
Makikita natin dito yung muffler guard, engine guard niya. Ayan, plastic pero makapal at quality ang nilagay ng Rusi. Aling range na rin, no problemo. Ito yung fairing sa kabilang side, sa ilalim ng tangke, naka-aling range din yan. And again, plastic lang po ito. Ito yung likurang bahagi ng front fender. Ganda rin ang design. Matte black. So ayan, nakaikot na tayo. So inspectionin pa natin yung mga iba pang features ng motor na ito. Dito tayo sa handlebar mga tropa. Okay mga brothers, seat height, handlebar, and riding position ang ating aalamin sa ganitong position natin ngayon. So unahin muna natin yung handlebars nya. So i-turn natin sa kaliwa. Okay, malaki-laki ang pagkaka-turning niya para sa isang barebone motorcycle. Pero hindi naman tama lang naman din. And then may konting UPE ito sa tangke, pero parang design lang, pero hindi naman naaabot diyan yung liku mo. Then lipat natin sa kanan. Okay din, makakapagmanobra naman kayo dito ng maayos kahit paano. And then yung setup ng handlebar niya is mid-rise po ito mga brothers, I guess. Pero sure, mid-rise ito. Tapos yung riser niya may taas na almost 2 inches. And then ang kulay ng triple clamp niya is flat black. Ayan magaspang eh. Pwede ka magsindi ng palito kung may gusto kang sunugin. Hindi, biro lang. And then pagdating dito sa pinaka handle grips, kasya ang malalaking docks. Este yung kamay. Ayan medium lang po ako. So kung malapad ang kamay nyo, no problem dahil may 1 inch pa rito. And then yung nilagay dito na end bar, bakal, solid, approved, ayos. Meron siyang ordinary na clutch lever, malambot naman. Pagka pinipisil ko, sarap pa. Dumi-dumi mo! And then may cover na rin yung pinaka-clutch lever niya, ayos yan para hindi basta-basta pasukin ng tubig. Ito yung flasher niya mga brothers, low beam, high beam, left and right. And then pwede mong patayin ng ganito, ayan, pwede mo rin ibalik. And then meron siyang horn. Bad thing, wala siyang hazard switch. Kasi yung classic kasi may hazard switch yun. Ito, wala na. Okay, lipat tayo dito sa gitna. Ayan, may langaw. Shit. Then, lipat tayo sa gitna. Makikita natin dito yung ignition key niya. Standard lang naman. Wala namang special. Wala siyang shutter key button. Pero it's okay lang naman yon. Pero may lock ito ng manibela. Pag ilalak mo, pag ganyan. Ayan. And then makikita pa natin sa gilid ng pinakasusian yung USB outlet niya. Ayan. Pwede ka mag-charge. So gagamit ka rito ng cellphone holders o kung anumang holders para ma-charge mo ang iyong mga gadgets. Sara na natin. And then meron itong digital gauge panel mga brothers. Ayan walang battery. Sad to say, no? Rusi, baka naman assist nyo naman ako tuwing nag-vlog dito, lagyan ng battery. Okay. Pero dito makikita natin, nandito yung left. Then, ito yung engine warning sign, neutral, high beam, at saka yung right. Ito may guhit na to, ito sigurado RPM yan. Pero magpakita na lang tayo ng picture. Like, ito yung select, ito yung mode. Ayan, yung dalawang to. Then, okay din, naka-aling range, ayos na ayos, panalo. Okay, kanan naman tayo. Lagayan ng disc fluid. And then ito yung kill switch, ito yung patay, ito yung sinde. And then electronic start. Ito lang. Handle grips, same approach sa kabila, of course. And then ito yung pinaka end bar, talagang solid, bakal. Pag pinisil ko yung preno sa unahan, ayos na ayos, swabing swabe. Okay, ito yung tangke niya. Nandito yung buksanan sa harapan, parang style big bike. Actually, big bike na to mga brothers dahil 250cc ito, no? Sa rules ng LTO, 200 pataas, consider as a big bike. Ganda rin ng mga tornilyo, quality, aling range na rin yung nilagay. Stainless pa. Nice. Plus puntos ito, Rusi. Nice job. Okay. Tangke, ganda ng pagkaka-blue. Matatawag mo na talaga na modern classic. Seat height niya. So, ito yung aalamin natin. So, I'm only 5'5 lang kasama ang sapatos, mga brothers. Makikita nyo na tingkayad na po ako ng todo. Almost 4 to 5 inch na ata ang tiningkayad ko. Tiptoe na po. Ayan, mga brothers. So, sa mga 5'5 pababa dyan, mapapayo ko, sanaya na lang kung gusto mo maninuhin to.
Pero tignan natin mamaya yung monoshock kung maa-adjust, di ba? And then etong pinaka yung pinaka ano niya, Galit na galit ka. tawag dito, inverted port niya kung mabababaan pa. Mamaya tingnan natin. Pero as of now, makikita nyo mga brothers na nakatingkayad na ako sa motor. I'm only 5.5 lang po again. Kakaloko. Seats niya naman, masasabi ko na hindi madulas, no? And at the same time, nandun din yung comfort niya. Medyo malapad nga lang siya, kaya nakabuka ka ako mga brothers. Ayan. Pero yung seat as dito sa rider, ayos na ayos, comfort ako. Ang pinaka ayaw ko lang dito, yung upuan niya kasi mga brothers is maikse doon sa likod. So kung mayroon kang back ride na medyo bulky, chubby, chabilita, yihi! Tignan. Mahihirapan, hindi siya makakomportable makakaupo. So dapat lang po dito, kung mambababae tayo, what? Kasi kung may aangkas tayo mga back ride, especially mga babae, mas komportable sa kanila pagkapayat sila. Ayan. So yun lang po yung napansin ko sa upuan. So dito nga po pala tayo sa riding position niya. Ang riding position nitong Titan 250 mga brothers, para sa akin may konti siyang yuko. Konti lang naman. Ngayon kung napapansin nyo to mga owners, pwede nyo itong lagyan pa rito ng riser o pwede kayo magpalit pa ng manibela na mas mataas ang rise dito para hanggang dito yung kamay nyo. Kasi ako maiksi lang yung reach ko mga brothers Para sa akin, ito yung komportable na manibela. 'Di ba? Ang layo, almost 5 inch na to, 4 inch ata. Ayan oh. So ito yung para sa akin. Ngayon pag dito, may yuko siya konti. Para siyang style na KTM, I think, na Duke, ganon. No. So sa mga mahabang reach, sa mga matatangkad diyan, siguro okay na sa kanila yung ganitong setup na handlebars. Pero kung ako yung sasakay dito, papalitan ko to ng manibela o lalagyan ko ng additional riser dito mga brothers. Oh, yun lang naman. And then napansin ko, may kabigatan yung motor na ito mga brothers. Parang classic 250 rin ang bigat niya. Then check natin yung upuan. Ayan, malapad talaga mga brothers. At saka ako, nang umupo ako, hindi na ako makausog, no? So hirap na ako makausog kasi nga mataas And then meron siyang design dito. Ito yung classic design. So ito nga yung sinasabi ko mga brothers. Ito na lang yung pinakaupuan ng inyong back ride, no? Kung sa talagang malaki yung wepax niya, kasi you have to consider. So sobra. Tapos meron siya ritong grab bar. Ayan oh. Nakatago po yung grab bar niya. Ayan. Pero maganda naman, 'di ba? Oh, wala siya, malinis tignan yung motor pag ganitong setup ng grab bar. Nice. Quality ng seats, seat cover, ayos na ayos, makapal, malambot, malapad, komportable. Yun lang, maiksi para sa inyong magiging back ride. Okay mga brothers, dito naman tayo sa kanyang lightning system. Unahin natin yung kanyang headlight. Dito sa headlight, unahin natin yung kanyang salamin. Plastic po ito, at the same time, makapal at pumasa sa mga quality standard na kung anong meron tayo dito at kung anong meron sa China. Ito po yung pinaka parang position lamp niya o daytime running light ng motor. Ayan po yan. Since ito, nasakyan ko na noon at na-review ko na, kaya may idea na ako mga brothers. Ito yung low beam niya, ito yung high beam. And of course, this is a LED headlight na po mga brothers. And then, ang ganda rin ng gilid niya, gloss black. And then, pagdating dito, meron siyang silver lining. Ayan. So, na-highlight siya, lalo na especially pag sa gilid. Ayan, oh. And then, turn signal lights, LED na rin. So, rest assured na malakas po ito, lalong-lalo na sa gabi. Pagka ikaw sumisenyas. Ang ganda rin ng bracket ng headlight, silver na light na bakal. And then aling range na rin, oh. Ayan, oh. Kabilang side, aling range. Sumasabay dito. Ayan, magkakonekta po yan mga brothers. Pagkadating, puta, kumulog na, ayaw ata ako paglagin. Pagdating sa design ng motor. And then ito, aling range na rin, oh. Ayan. Ito ordinary bolts pero okay lang naman, walang problema dyan. Punta tayong likod. So isa pa sa mga gustuhan ko rito mga brothers, yung likurang bahagi ng motor pagdating sa kanyang lighting system. Again, this is LED. Ito yung pinaka daytime running light niya.
Ayan po, pagka naka-park light yan, naka-open yan. And wala na po pala siyang switch pagdating sa ilaw dahil po ito nakabukas na ng steady yun. So okay lang naman kasi sabi ko nga batas na yan dito sa Pilipinas. And then dito makikita natin yung separate niya na fender. Ayan po, nandito yung turn signal lights. LED na rin po yan. And then may sarili na pong ilaw yung plaka natin na malaki. Puta talaga. Ganda talaga nun. Oh shit. Here we go again. Bastos ka! Daddy, chill. Okay mga brothers, suspension, mags, at saka braking system naman ang ating pag-usapan. Unahin muna natin tong likod. Lagi na lang natin tinitira yung harap eh. Pumunta naman tayo ng likurang bahagi. Ayan. So dito makikita na natin, disc brake na po yung likuran ng Titan 250. Ang ganda ng design ng disc brake niya, pero walang brand. So syempre tawag dyan, unbranded. Disc brake, yung pinaka-plato niya maganda rin, makapal, at may maganda rin ang pagkaka-design. Ayan. And then yung mags niya, hindi ko makita kung ilan ang dimension nito, pero I think maglalaro ito sa 3.5 hanggang 4 inches. Malapad na po mga brothers. And then meron siyang design. Makikita nyo, meron siyang silver dito na lines. O, diba? Ang ganda ng design ng mags niya. And also yung gulong po nito is tubeless type na po, na gumagamit ng 130 by 70, and then this is the standard 17 inches na wheel mags. And of course yung monoshock niya, alamin natin kung na-adjust. Well, masasabi ko na-adjust, may pihitan eh. So pwede nyo itong babaan mga brothers, pwede nyong pa-adjust yan. Pero alam ko pagka binababaan siya, mas lalambot ang kanyang play. Ngayon pagka tinataasan mo naman siya, I think ata mas titigas. Tama ba? Korekin nyo na lang ako mga brothers. What the f***? Then lipat tayo sa kabilang side para makita natin yung kanyang plato. So sa plato mga brothers, nagamit po ito ng 42 teeth. And then ang kanyang kadena is 520. Malaki po. Sabi ko nga pang big bike na kasi ito. And then also big bike na talaga ito. Yung front sprocket hindi natin makikita kung ilan ang teeth niya. Pero I guess sana 14 o 15. Kung 1442 3.0 meron siya. Ayos na ayos. Meron kang dulo, meron kang hatak. Pero kung 1542, malakas ang iyong hatak dito. So wala namang problema doon. Lipat tayo sa harapan mga brothers. So dito sa harapan mga brothers on the wheels, makikita natin yung kanyang inverted fork. Ayan. Mga riders, yan ang pangarap na tinidor ng kanilang motor sa harapan. Pero sa Rusi na Titan 250, meron yan. And then also yung mags niya, ganun pa rin yung approach. Mas makipot yung mags sa harapan. Siyempre, ganun naman talaga. Mas maliit ang gulong dapat sa harapan dahil may connection yan sa ating pagliliko ng motor. Then 17 inches din. Tubeless po ito. And also, ang size naman nito is 100 by 80 at 17 inches na mags. Pag lumipat tayo sa kabila, makikita natin ang kanyang setup ng kanyang disc brake. Mas malapad po ang disc brake sa harapang bahagi ng motor ng Titan. And then same din ang design, ganda rin ang mga ipin and edges. Ayan. And then disc brake ito. So wala nakalagay na brand. So tawag sa kanya, unbranded. So mga brothers, dito na nagtatapos ang ating walk around episode sa Titan 250 ng Rusi, at isusunod pa natin dito ang kanilang bagong dating na KRY 150. Excited na ako dyan. Tapos meron pa doon na Flash 150 tatlo. Iikutan din natin yan para sa inyo. Syempre wag na niyong kakalimutang i-like ang ating episode para naman makatulong kayo sa ating ekonomiya. Commercial may dumaan si ate. Ang bango. Anyway, ayan, so Galit na galit ka. ako tignan. Tage. Nawala tuloy ako no. Paalam na nga ako. Kung saan pa mapupunta Nakaloko.
Oo nga pala mga brothers, kung naghahanap kayo dito sa internet ng mga motorcycle parts, accessories, and motorcycle gear, maaari nyong bisitahin ang mga motorcycle shop na pinupromote ko dyan sa Lazada. Make sure you have a Lazada apps and account para maka-order kayo at COD naman yan. Hanggang sa muli mga brothers, ako po si Art ng Sork Moto. Maraming salamat po sa panonood at suporta. Ride safe and cheers!